Muli, buksan po natin ang ating po mga Bible sa Book of Ecclesiastes. At basahin po natin muli ang whole chapter. At ngayong hapon po ay dalawang aklat ang ating pong pag-aaralan. Hindi lamang po itong Ecclesiastes at maging ang Proverbs. Sapagkat ang Proverbs at ang Ecclesiastes po ay ang writer po nito ay si King Solomon. Kaya meron po tayo ngayong hapon na 10 points. Meron po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 14. Verse 1. Remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasures in them. Verse 2 kayo po. While the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves, and the grinders cease, because they are few, and those that look out of the windows be darkened. Verse 4. And the doors shall be shut in the streets, when the sound of the grinding is low, and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Also when they shall be afraid of that which is high, and fears shall be in the way, and the almond tree shall flourish, and the grasshopper shall be a burden, and desire shall fail, because one goeth to his long hope, and the mourners go about the streets. Verse 6. Or ever the silver cord be loosed, or the golden ball be broken, or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God, who gave it. Verse 8. Vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. And moreover, because the preacher was wise, he still taught the people knowledge, yet he gave good heed, and sought out, and set in order many proverbs. Then The preacher sought to find out acceptable words, and that which was written of the heart, even words of truth. the words of the wise are as goads, and as nails fastened by the masters of assemblies, which are given from one shepherd. Verse 12. And further, by this is the sound, yet knowledge, of when eating and goats there is no learning, and one of study is the burdens of the flesh. Let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Verse 14, altogether ready, please. For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Tayo po lahat ay pumikit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin naman na nasa langit, muli amin pong tinataas sa iyo ang aming pong pagsambang ito. Dalangin po namin na ito yung pong kalugdan. Nawa makita sa puso't isipan ng bawat isa ang kanila pong buong puso na pagsambat, paglilingkod at may katapatan. Patawad po kami sa aming pong pagkukulang, kasalanan na gagawa laban sa iyo. Sa hindi po namin pagsunod sa iyong mga utos, patawarin mo po kami. Salamat, Ikaw ang aming Diyos na mapagpatawad. Ikaw ang aming Diyos na mapagbiyaya at tapat at hindi nagbabago mula noon, ngayon at bukas. Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal. Dalangin ko po sa oras na ito na ako po ay muli mong itago sa likuran. Ikaw ang siya makita, maluwalhati at maparangalan. At dalangin ko po na kayo po ang siyang kumilos gumawa sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, pakapuspusin po kami, pangunahan sa lahat ng aming pong gagawin. Tulungan na lagi namin masunod ang iyong kalooban, hindi po ang aming pong kagustuhan. Dalangin po ang aming Diyos na patuloy na maghari sa bansang ito ang kapayapaan, hindi po ang kaguluhan. At dalangin po ang aming Diyos na patuloy mo po kami gamitin para sa iyong pong kalwalhatian. Nawa po Panginoon, kami po ay pagkalooban mo po ng knowledge at wisdom, sapagkat ito po ang nais mo po sa bawat mananampalataya na talaga magkaroon ng knowledge at wisdom, sapagkat tunay na mahirap po ang magkamali
Samahan po kami gabayan sa bawat desisyon na aming pong gagawin. Aking ibinabalik sa inyo mga kalwalhatian. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po nga po. Sa mapagpalang hapon po muli sa ating lahat, mga kapatid, mga minamahal. At kanina po ay nabanggit ko na, Proverbs. Yun po yung una, and then kasunod nga po ang Ecclesiastes. Na ang sumulat po nito ay si King Solomon, na si King Solomon po ay anak ni King David. So, pero still, ito po ay salita ng Diyos. At idinigda ng banal na Espiritu kay King Solomon ang mga susulatin po niya. So, yan po yung title ng mensahe, si King Solomon. At makikita po natin mga kapatid, mga minamahal, kapag binasa po natin ang Bible, ang salita ng Diyos, itong mga sulat ni King Solomon, yung Proverbs and then Ecclesiastes, King Solomon never preached that people need to be rich. Hindi po yan ipinangaral ni King Solomon na talagang na kailangan ng tao ang kayamanan sa mundong ito. Hindi niya ipinangaral na talagang kailangan ng tao ang kayamanan para ang kanyang kaluluwa ay maligtas doon sa kaparusahan sa impyerno. So yan po ang makikita po natin dito. King Solomon never preached that popularity is needed. Sa langit ay wala na pong sikat. So hindi natin kailangang sumikat sapagkat sinasabi nga po ng salita ng Diyos, He must increase, but I must decrease. So maaaring sa ngayon napapag-usapan pa rin si King Solomon, pero hindi niya ipinangaral na ako ay sikat. Hindi niya sinabing mas sikat pa ako sa kanino mang tao. So hindi niya sinabing mas sikat pa siya sa Diyos. So, hindi po kailanman ipinangaral ni King Solomon na talagang napakahalaga at kailangan ang sumikat sa mundong ito. King Solomon never preached also that pleasures of the world is needed. Hindi niya ipinangaral na yung mga kalayawan sa mundong ito para tayo mabuhay, maging masaya ay talagang sundin ang mga kalayawan ng mundong ito. Kung titinan po natin ang ating pong Bible sa Ecclesiastes chapter 6, verse 2. Ano po yung sinasabi dito sa sulat ni King Solomon? Sabi po ng Proverbs, Ecclesiastes chapter 6, verse 2, a man to whom God hath given riches. Sinasabi dito, ang tao na binibigyan ng Diyos ng mga kayamanan, pag-aari, wealth, at karangalan, honor, so that he wanted nothing, na anupat walang kulang sa kanyang kaluluwa sa lahat niyang ninanasa. Gayunman, hindi binibigyan siya ng Diyos ng kapangyarihan na kumain niyaon, kundi iba ang kumakain niyaon. Ito'y walang kabuluhan at masamang sakit. So sinabi po dito, a man to whom God had given riches, wealth, and honor, so that he wanted nothing for his soul of all that he desired. So mga kapatid, hindi po sinabi ni King Solomon na kailangan mo ang pera, kayamanan sa mundong ito para ang kaluluwa mo ay huwag mapahamak sa impyerno. Hindi po ipinangaral ni King Solomon na ang pera ay nakakapagligtas. Hindi po ipinangaral ni King Solomon na ang kayamanan ay makakapagligtas sa ating kaluluwa doon sa kaparusahan ng impyerno. So hindi po niya yan ipinangaral. At ang sabi pa nga po ng chapter 2, verse 1 and 11. Tinan po natin ang Ecclesiastes chapter 2, verse 1 and 11. Sabi po dito, I said in mine heart, go to now, I will prove thee with mirth, therefore enjoy pleasure. And behold, this also is vanity. So yung pinapangaral po ni King Solomon na kalayawan sa mundong ito ay walang kabuluhan. Useless, walang kwenta. Pero ang mga tao ngayon laging hinahanap ay kalayawan, yung mapasaya ang kanilang sarili. So doon sila pumupunta sa mga bagay na makakapagpasaya sa kanila. Samantalang ang kailangan talaga ng tao ay walang iba kundi ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus, na ang Panginoong Jesus lamang ang makakapagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, tunay na kagalakan. So hindi natin matatagpuan sa mga bagay sa mundong ito ang tunay na kapayapaan. Hindi natin matatagpuan sa mga bagay sa mundong ito ang tunay na kagalakan. Na kay Kristo ang tunay na kapayapaan, na kay Kristo ang tunay na kagalakan.
Kaya mga kapatid, huwag natin hanapin sa mga bagay sa mundong ito. Ang problema ng mga tao kapag nawala ng material na bagay, ang tao kapag walang boyfriend, ang tao kapag walang girlfriend, ang tao kapag walang pera, ay malungkot. Di ba? So mga kapatid, mga minamahal, pangsamantalang kaligayahan lamang ang magbibigay ng mga bagay sa mundo ito. At ang sabi nga po dito ni King Solomon, it is vanity. So ngayong hapon, mga kapatid, mga minamahal, King Solomon, kung babalikan po natin ang Ecclesiastes chapter 12, verse 1, preach to remember now thy Creator. So ito po yung ipinapangaral po sa atin ni King Solomon na ngayon pa lamang habang tayo nabubuhay, bata ka pa o matanda ka na, ay dapat ngayon at lagi mong inaalala, huwag kalilimutan ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Subalit katotohanan sa ating panahon, kailan nakakaalala ang tao sa Diyos? Kapag may sakit. Kailan nakakaalala ang tao sa Diyos? Kapag may bagyo. Kailan nakakaalala ang tao sa Diyos? Kapag may babayaran. Diba? Pag minsan nga kapag may babayaran, hindi agad ang Diyos ang naalala eh. Yung Bombay, yung 5-6, yung utangan, di ba? So mga kapatid, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. So ang tao nakakaalala sa Diyos kapag may exam. So kapag mayroong kailangan. So mga kapatid, may kailangan man o wala, nasa bingit man ng kamatayan o hindi, lagi nating alalahanin ang Diyos. Ito po ang ipinapangaral po ni King Solomon. No? So not after, di ba? Kasi ang ibang tao, saka na. Yun lagi sinasabi ng ibang tao, saka na ako sasamba, saka na ako maglilingkod. So not after. So mga kapatid, now, remember now thy Creator. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 and 2. Verse 1, to everything there is a season, and a time to every purpose under the heaven, a time to be born, and a time to die, a time to plant, and a time to pluck up that which is planted. So mga kapatid, mga minamahal, sa bawat bagay ay mayroon pong bawat oras. So kung mayroon tayong oras sa mga pag-Facebook, meron tayong oras sa mga social media, meron tayong oras sa pamamasyal, pero huwag na huwag aalisin ang oras na para sa Panginoon. So remember now thy Creator. So ang problema, inuubos ng ibang tao ang oras doon sa kanilang pangangailangan at kinakalimutan na ang Diyos. At sinasabi nila, ano ba mapapala ko sa pagsamba? Ano ba mapapala ko sa pakikinig ng salita ng Diyos? So, kung walang kabuluhan ang pangangaral ng salita ng Diyos, di sana, di ba? Sana ay wala ng mangangaral, sana ay wala ng preacher, sana ay wala ng salita ng Diyos. Kung hindi mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos, so sana hindi na naglagay ang Diyos ng church, sana hindi na nagbigay ang Diyos ng preacher, sana hindi na nagbigay ang Diyos ng pastor, kung hindi mahalaga ang pangangaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, mga minamahal, ito po ang pinapangaral ni King Solomon, remember now thy Creator. King Solomon preached to remember now thy Creator, and then next, bibilisan po natin. Chapter 12 pa rin, verse 13. Let us hear the conclusions of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. King Solomon preached to respect our God. Igalang ang Diyos. So ang mga tao ngayon ay wala ng takot sa Diyos. Ang sabi nga po dito, fear God. Ang mga tao ngayon ay talagang mas pinipili ang sumuway sa mga utos ng Diyos. Ang mga tao ngayon ay talagang hindi natatakot sa Diyos, hindi na sila sumusunod sa utos ng Diyos. Fear God and keep His commandments. So ang paggalang sa Diyos, ang pag-ibig sa Diyos ay maipapakita sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga utos. At ang pagsunod sa mga utos na ito ng Diyos ay dapat talagang bukal sa puso, hindi napipilitan. Kasi diba, sa tahanan, kapag ang magulang ay nag-utos sa anak, at ang anak ay sumunod niya pero padahog, so anong mararamdaman ng magulang?
So sasabihin ng magulang, magaling pa, hindi na lamang ito sumunod. Magaling pa, hindi ko na lamang ito inutusan. So mga kapatid, mga minamahal, kung tayo po ay talagang may takot sa Diyos, kung tayo po ay talagang susunod sa Diyos, sana ay talagang from the heart, galing sa puso, bukal sa ating kalooban. At dapat ang pagsunod ay ating siniseryoso, hindi ito yung kung kailan lang natin gusto. Diba? Hindi ito yung kung kailan lamang na maganda yung ating pakiramdam, feel ko na talagang ngayon ay sasamba ako, parang ganon. Diba? Then sa susunod na linggo, ay masama ang pakiramdam ko, wala ako sa mood, hindi na ako sasamba. Hindi po ganon ang pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya nga talagang dito ay tayo po ay inihalin tulad sa isang sundalo dito sa Bible. Diba? So thou therefore endure hardness as a good soldier of Jesus Christ. So tayo po ay mga sundalo ni Kristo. Kaya ang pagsunod natin sa mga utos nito ng Diyos ay whether you like it or not. Whether you like it or not. Diba? Na kahit meron kang kinahinisan, dapat sumusunod pa rin sa utos ng Diyos, sa mga utos ng Diyos. Kahit galit ka pa sa iyong kapwa Kristyano, sa iyong kapwa mananampalataya, kahit meron ka pang kinakagalitan, ay dapat tayo ay sumusunod pa rin sa mga utos ng Diyos. So yun po mga kapatid, mga minamahal, respect our God. Ito po yung ipinapangaral. At ang paggalang, pagmamahal ng nga po sa Diyos, ang sabi nga po ng John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo, susundin ninyo ang aking mga utos. Pero marami nga pong tao ngayon, hanggang salita lang, sinasabi nilang mahal ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos. Pangatlo, mga kapatid, mga minamahal, Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Ecclesiastes chapter 7, verse 1. Tingnan niyo po yung Bible. Ano yung ipinapangaral dito ni King Solomon? Chapter 7, verse 1. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. So mga kapatid, mga minamahal, ipinapangaral ni King Solomon to restore a good name. Panatilihin natin yung mabuting pangalan, yung magandang pangalan, yung ating patutuo, yun ang ating ingatan, yun yung ating panatilihin sa ating buhay habang naririto tayo sa mundo. So yun po ang nais ng Diyos sa atin na ipinapangaral ni King Solomon, a good name. So maraming mga tao ngayon, mayaman nga sila. Maraming mga tao ngayon, edukado nga sila, doctorate sila, masteral sila. Pero sira ang kanilang pangalan. Sira ang kanilang pangalan. So yun po mga kapatid, mga minamahal, to restore a good name. Proverbs chapter 22 verse 1. Proverbs chapter 22 verse 1. Ano po sabi po ng Bible? Sa Proverbs chapter 22 verse 1. A good name is rather to be chosen than great riches. So pero ngayon ang mga tao, di baling sira ang aking pangalan, mayaman naman ako. Diba? Di baling sira ang aking pangalan, di baling maraming galit sa akin, mapera naman ako, madami naman akong sasakyan. So ang sabi po ng Bible, a good name is rather to be chosen than great riches and loving favor, rather than silver and gold. Na kahit talagang sa pandaraya, panlalamang, ay ninanais nilang magkamit ng kayamanan, kahit masira ang kanilang pangalan. So mga kapatid, ito po yung ipinapangaral ni King Solomon. Siya po ay mayaman. Talaga napakarami niyang kayamanan, meron siyang kaharian. Pero ang kanyang ipinapangaral ay piliin ang magkaroon ng mabuti, magandang pangalan. Huwag masira ang pangalan sapagkat, mga kapatid, kapag nasira ang ating pangalan, nasira yung tiwala ng tao sa atin, napakahirap ng ibalik, napakahirap ng bubugin. Kaya mga kapatid, ito po ang nais ng Diyos sa atin, ingatan ang mabuti o magandang pangalan. Proverbs chapter 16, verse 8. 16, verse 8. Tingnan niyo po ang pong Bible. Sa 16, verse 8. Sabi po dito sa 16, verse 8.
better is a little with righteousness than great revenues without right. So maigi ang kaunti na may katuwiran kaysa malalaking pakinabang na walang kaganapan. Na mga kapatid, mga minamahal, na talagang naisip po natin na tayo po ay magkaroon ng mabuting pangalan, magandang pangalan. Huwag natin hayaang masira ang ating pangalan, at sapagkat ang iba dahil sa paghahangad ng malaki, di ba? Malaking kita, malaking tubo, ay ang kapalit naman ay nasisira ang pangalan. So, sabi nga dito, hinahangad nila ang malaking kita, malaking tubo without right, na talagang walang kaganapan, na lumaki nga ang tubo nila sa kanilang negosyo o sa business, pero sa pandaraya. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang tao ngayon. Talagang hanap sila ng hanap ng project, pero hindi naman tinatapos ang project. Diba? Yung nga yung mga ghost project na yan. So yun po, ganun po ang kanila pong ginagawa. Better is a little with righteousness than great revenues without right. And then 15:16. Chapter 15 ng Proverbs, chapter 15, verse 16. Better is little. Kaya nga yung mga inchik di ba? Okay lang piso at tubo. Ganun yung inchik Ano yung kasabihan ng inchik? Sino ba nakakaalala nun, yung kasabihan ng inchik? Okay lang sa kanila talaga yung piso Wala nakakaalala sa inyo. Diba? Mura lang, mahalaga ay may tubo pa rin Diba? Yun ang inchik. So yun po, sabi po dito sa verse 16, better is little with the fear of the Lord. Na talagang mainit na yung kakaunti, pero may takot naman sa Diyos, sa Panginoon, than great treasure and trouble therewith. Na kaysa naman doon sa malaki nga ang kita, pero magdadala naman sa kapahamakan. At magdadala naman sa kasiraan ng pangalan. So mga kapatid, ito po yung pinapangaral na salita ng Diyos na ginamit si King Solomon to restore a good name. Piliin ang mabuting pangalan. Huwag masira ang ating pong patutuo. Kaya mga kapatid, sana, alam nyo, kapag pangit ang ating ugali, di ba? Kapag pangit ang ating ugali, yun, nasisira ang ating pangalan. So, kaya nga pinapangaral lagi na dapat talaga makita sa ating tunay na pagbabago. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Alam nyo, in English na ang preaching, tinagalog na ang preaching para maintindihan ng lahat at para may magawang sa buhay ng lahat. Pero parang hindi pa rin maintindihan ng ibang Kristiyano ang salita ng Diyos. Tinagalog na, in English na. Bisayahin kaya, baka naman Koreano pala. Katulad ni na Brother Ed. Nag-surgaining. Tuto sa pangangaral. Tawa ng tawag, hindi yung kausap. Ayun pala, hindi naintindihan. Bakit? Kasi yung kausap pala, Koreana. So, dito, wala namang Koreana dito. Diba? Meron ba Koreana? So mga kapatid, in English na, tinagalog na, sana maintindihan ang preaching, sana makita sa buhay ng Kristiyano ang salita ng Diyos. Ano po ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, na ipinangaral po dito ni King Solomon na talagang to restore a good name. Ingatan ang mabuting pangalan, and then balikan po natin ang Ecclesiastes chapter 12 verse 1. Remember thou thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasures in them. So mga kapatid, ipinapangaral po dito ni King Solomon to ready our children, the next generation, in serving the Lord. Turuan, ihanda natin ang ating mga anak. Diba?
So kayo po yung mga magulang at ako po bilang pastor, kayo po yung aking mga anak. So kayo po ay tinuturuan na maglingkod sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Hesus. So mga kapatid, yun po yung sinasabi dito, remember now thy Creator in the days of thy youth. So, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga karawan ng iyong kabataan. So, nais ng Diyos na habang bata pa tayo, ay talagang tayo po'y handa na sa paglilingkod. Kaya nga sabi po ng Proverbs chapter 22, verse 6, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, turuan ang mga anak doon sa dapat niyang lakaran. Subalit nakakalungkot, ang mga anak ay ayaw sumunod sa magulang. Ang nakakalungkot, ang mga tao ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Diba? So ang sabi po ng Bible, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. So, yun po ang nais ng Diyos sa atin, to ready our children, the next generation, in serving the Lord. Ang kabataan, ang sabi ni Rizal, ay pag-asa ng bayan. Pero ang kabataan ngayon, ang ating nakikitang kasama sa rally, kabataan ngayon ang ginagamit ng ilang mga politician para manggulo. Kabataan ngayon ang ginagamit ng mga politician para manira ng gamit na may gamit. Di ba? So, ang kabataan ay tunay na magiging pag-asa ng ating bayan kung sila ay talagang lalaking may takot sa Diyos, kung sila ay kumikilala sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesus. So mga kapatid, mga minamahal, ito po yung itinuturo dito sa Ecclesiastes chapter 12 verse 1, to ready our children, the next generation, in serving the Lord. Sapagkat kung wala nang maglilingkod sa Panginoon, so ibig sabihin mapuputol ang paglilingkod. Kaya turuan ng mga anak na sumunod sa inyo bilang kayo mga magulang. Ang anak ang dapat susunod. Pero ngayon talagang napakatigas ng mga anak. Ang magulang na ang sumusunod sa anak. So napakatigas ng ulo ng mga tao ngayon. Ang gusto yata ng mga tao ngayon, ang Diyos ang susunod sa kanila. So mga kapatid, to ready our children, the next generation, in submission and serving the Lord. Sino po ang tinuturo po ni King Solomon? And then next, pag-ilan na po tayo. 5 na. Okay, Proverbs 3, 5 and 6. Proverbs chapter 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. So mga kapatid, mga minamahal, ipinapangaral ni King Solomon preached to rely on the Lord our God. Sa Diyos tayo, sa Panginoon tayo magtiwala. King Solomon maraming sundalo. King Solomon maraming pera. Diba? King Solomon ay mayroong mansyon. King Solomon ay mayroong palasyo. Pero ipinapangaral niya na tayo ay dapat magtiwala sa Diyos ng buong puso, sa Panginoon, hindi sa pera, hindi sa mga kung anong bagay ang mayroon tayo. So yun po, na siya kahit marami siyang sundalo, hindi siya nagtiwala sa kanyang mga sundalo. Nagtagumpay man siya sa mga laban, pero I think, yung panahon ni King Solomon, di ba, Brother Luis, naging tahimik naman. Wala, di ba? So ganun pa man, ipinapangaral niya doon sa mga susunod sa kanya at sa mga tao doon sa Israel na talagang sa Diyos magtiwala. Hindi sa mga sandata na mayroon sila. Hindi doon sa mga sundalo na mayroon sila. Hindi sa mga salapi o kayamanan na mayroon sila. So rely on the Lord our God. At talaga si King Solomon, sabihin na natin siya man ay naging matalino. Pero hindi niya sinabi, hindi niya ipinangaral na kayo'y magyabang dahil kayo'y matalino. Ay maraming mga kabataan ngayon, nakakapag-aral lang sila, matalino lang sila, pero ang taas ng kanilang tingin sa kanilang sarili, itinataas nila ang kanilang sarili. So tayo po bilang tayong mga Kristiyano, sa Panginoon pa rin tayo magtiwala. Kahit matalino ka na, marami ka nang nalalaman,
at ikaw ay talagang with high honors. So sa Panginoon pa rin tayo magtiwala. So yun po ang pinapangaral dito. Ecclesiastes chapter 3, balikan po natin, verse 1 and 2. Verse 1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up that which is planted. And then balikan natin Ecclesiastes chapter 12 verse 1, remember now thy Creator. So mga kapatid, mga minamahal, ang ipinapangaral po dito ni King Solomon, redeem the time or redeeming the time. So yun po yung ipinapangaral po ni King Solomon. Kasi nga, in every season there is a time to be born, and a time to die. So ipinapangaral niya, pahalagahan na natin ang ating buhay. Huwag natin sayangin yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoong Hesus, ng ating Diyos. So maraming mga tao ngayon, sinasayang nila ang kanilang buhay. Maraming mga tao ngayon, sinasayang nila ang kanilang lakas. Maraming mga tao ngayon, inuubos nila ang kanilang lakas sa mga bagay sa mundong ito. Trabaho sila ng trabaho, aral lang ng aral sila, at wala na silang oras para sa Panginoon. At lagi na lang ang dahilan nila, pagod ako, pastor. Marami akong gagawin, pastor. Diba? So mga kapatid, redeeming the time. At ang sabi nga po ng Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Ang ating panahon ngayon ay pasama na ng pasama. Diba? Kaya pahalagahan na natin yung bawat oras na dumaraan sa atin. Huwag natin sayangin sa mga walang kwentang bagay, ML, scatter, ano pa ba mga laro diyan sa cellphone. Binura ko ng aking workscape. Wala na akong game sa cellphone ko. Wala nang workscape, wala nang black blast, wala na. Binura ko na yan. Dinilit ko na. Ano pa mga games ngayon sa cellphone? Roblox. Diba? So doon na uubos ang oras, panahon ng mga Kristiyano. So mga kapatid, mga naman, lagi ko sinasabi sa inyo, gamitin natin ang cellphone, ang Facebook, social media for the glory of the Lord. Na sana talagang ako natutuwa ako kay Pastor Roger, kay Pastor Ramil, na talagang Word of God ang kanila laging sinishare. Kaya doon ako madalas nag-heart. Kapag ang mga pinupost ng Krisyano, yung mga MN, ay malayan, hindi ko yung hina-heart. Lalampasan mo lang yan. Kasi, ano ba mapapala doon? Diba? Kaya nga, MN, maling laro. Diba? So yun maling laro. Double kill. Yan double. Tingnan nyo, pati double din. Hindi, naririnig ko lang Patay ba? Yan yung mga itinuturo ng ML na yan, di ba? Malala. So mga kapatid, redeeming the time. So yun po. And then next, ano pa yung pinapangaral po dito ni King Solomon? Tingnan po natin ang Proverbs chapter 20 verse 1. Proverbs chapter 20 verse 1. King Solomon, sabi po dito sa verse 1, wine is a mocker, ang alak ay nanlilibak. Strong drink is raging. Talaga ang matapang na alak ay pinagmumula ng kaguluhan. And whosoever is deceived thereby is not wise. Na talagang kapag nalasing ka, ikaw ay nadadaya na at ikaw ay mangmang. Diba? So pinapangaral po dito, King Solomon preached to reject wine. Tanggihan na ang alak. Sayang ang kinikita ng maraming tao. Nagpapagod sa trabaho, nag-o-overtime sa trabaho, tapos ibibili lamang ng alak. Diba? Dapat ibili na lamang ng bigas, ipambayad na lamang sa patinik, ipambayad na lamang sa tubig. So, reject wine, tanggihan na ang alak. So nakakalungkot, pambili ng alak mayroon, pero pambili ng bigas ay utang. Diba? Pambili ng alak ay mayroon, pero pambili ng diaper, gatas ng anak ay utang. So
So mga kapatid, yan po ang sinasabi po dito sa Proverbs chapter 20, verse 1. Verse 1 na yun. Verse 1. Verse 1. Lasing na. So mga kapatid, tanggihan ng alak. Na verse 1 ka na. So, ano sabi din ni King Solomon? Wine is a mocker. So talagang nanlilibak ang alak. Tingnan nyo, ang tao kapag nalasing na, so siya nanlilibak na ng kanyang kapwa, minamaliit na niya ang kanyang kapwa, sari-sari masasamang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Ephesians chapter 5 verse 18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Then next, Proverbs 11:30. Proverbs chapter 11 verse 30. Ano pa yung pinapangaral dito ni King Solomon? Nandiyan na ba kayo sa amen? The fruit of the righteous is a tree of life. So ito po yung sinasabi ni King Solomon sa kanyang mga sulat. Ang bunga ng matuwid ay puno ng buhay. And he that wins souls is wise. So mga kapatid, ipinapangaral din ni King Solomon to reach the lost. So abutin natin ang mga taong, ang mga kaluluwang na mapapahamak doon sa impyerno. So mag-akay tayo ng kaluluwa. Ito po yung sinasabi dito ni King Solomon, mag-akay ka sapagkat kapag ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, nagtuturo ka ng kaligtasan, ibinabahagi mo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, ang tawag sa iyo ng Diyos, ikaw ay matalino. So hindi kailanman tatawagin ng Diyos na matalino ang mga valedictorian o yung mga magna cum laude o summa cum laude. Ang matalino sa harapan ng Diyos, sa paningin ng Diyos, ay ang sumusunod sa kanyang mga utos, yung nag-aakay ng kaluluwa. The fruit of a righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. At ang sabi nga po ng Matthew chapter 7 verse 23, tinan po natin, Matthew chapter 7 verse 23 or 24. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, ang nakikinig ng aking mga salitang ito, and doeth them, at tinutupad ito, ginagawa ito, I will liken him unto a wise man, ay itutulad ko siya sa isang matalinong tao. Kaya yung mga senator na yan, kahit sila pa yung pinakamagaling na senator, pero kung hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos, ay hindi tatawaging matalino. So yun po mga kapatid, mga minamahal, ang ipinapangaral ni King Solomon is to reach the lost. Abutin natin yung mga wala pa kay Kristo. Napakarami ngayon talaga na talagang bulag sa katotohanan. And then next, matatapos na tayo. Proverbs chapter 22, verse 28. Proverbs 22, verse 28. Sabi po ng Bible, remove not the ancient landmark which thy fathers have set. So ito po yung pinapangaral ni King Solomon. Remove not the ancient landmark. So ibig sabihin po dito ni King Solomon, huwag nating baguhin yung turo ng salita ng Diyos. Huwag nating baguhin kung ano talaga ang kaligtasan. Ay sa ngayon, ang daming maling turo. Itinuturo na ang baptism ay nakakapagpugas ng kasalanan. Itinuturo na ang baptism ay para ikaw sa langit mapunta. Marami ngayon na nagtuturo na nagsasabing gumawa ka ng kabutihan para ikaw sa langit mapunta. Pero sabi po dito ni King Solomon, remove not the ancient landmark which thy father have set. So huwag nating baguhin ang turo ng salita ng Diyos. So maraming mga katuruan ngayon ay tinuturo na hindi tunay na Diyos si Kristo. So ang Panginoong Jesus ay tunay na Diyos. Remove not the ancient landmark. So yun po, na talagang marami sa ating panahon ngayon, iba-iba ang katuruan. Iba-iba. Kaya nga napakaraming religion sa mundo. 4,200 false religion ang meron sa buong mundo, na itinuturo nila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, itinuturo nila ang pagsamba sa mga tao. Pero kailanman sinabi ng Bible, isa lamang ang Diyos na dapat sambahin, isa lamang ang Panginoong tagapagligtas,
isa lamang ang paraan ng kaligtasan. Hindi iba-iba, hindi marami. Remove not the ancient landmark. At kailanman ay hindi itinuro ni King Solomon na okay lang mag-asawa ng marami. Maaari si King Solomon ay mayroong 1,000. Di ba? 700 yata yung asawa, tapos 300 yung concubines. Ganun karami. Pero kailanman, hindi niya itinuro na, Brother Jason, meron ka ng isa, dagdagan mo pa. Kulang pa yan. No. Diba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, remove not the ancient landmark which thy father have set. So huwag natin babaguhin kung ano ang turo ng salita ng Diyos. Huwag natin babaguhin, huwag natin ito-twist ang salita ng Diyos. So remove not the ancient landmark which thy father have set. Kaya mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat. At lagi ko po sinasabi sa inyo, bago tayo umattend o bago tayo pumasok sa isang simbahan para sumamba sa Panginoon, alamin muna natin ang kanilang katuruan. Kasi baka mali ang kanilang itinuturo. Baka ang kanilang turo ay ang baptism ay nakakapagligtas. Baka ang kanilang turo, ang baptism ay nakakapagbugas ng kasalanan. Baka ang kanilang turo na ang gawa ay nakakapagligtas. Baka ang kanilang turo ay si Kristo ay tao lang. So, hindi lahat ng relihiyon ay sa Diyos. 1 John chapter 4 verse 1. 1 John chapter 4 verse 1. Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So subukin muna natin, tingnan muna natin kung tama ang kanilang turo, sapagkat malinaw sinasabi po dyan, hindi lahat ay sa Diyos. Sasabihin ng iba, ay lahat naman yan ay sa Diyos. Diba? So mali po yun. So ang sabi ng Bible na salita ng Diyos, subukin, sapagkat hindi lahat ay sa Diyos. So yun po pinapangaral ni King Solomon, remove not the ancient landmark which thy father have set. Huwag nating baguhin ang katuruan ng salita ng Diyos. So ituro natin ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang kaligtasan ay hindi nawawala. Ituro natin na talagang there is one God in three person. So mayroon talagang iisang Diyos na may tatlong persona. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. And these three are one. So yun po mga kapatid, remove na the ancient landmark. Ay yung iba, nagbabautismo ng sanggol pa lang. Saan sa Bible yun? Na talagang kailangan bautismuhan ang sanggol. Bibinyagan sanggol pa lang. Wala po sa Bible. Kaya nga sabi dito, remove not the ancient landmark. Saan sa Bible na kailangan dasalan ang patay? Diba? Wala po sa Bible na kailangan dasalan ang taong patay na. Wala. Parang ang kaluluwa daw ay mahango sa purgatorio. Ay nasa sa Bible ang purgatorio? Meron na ba kayo nabasang purgatorio sa Bible? Wala, di ba? So remove not the ancient landmark which thy father have set. At nasa sa Bible na kailangan mo magdasal ng pag-ulit-ulit. Diba? So remove not, huwag natin baguhin yung salita ng Diyos, yung katotohanan. And then the last, Proverbs 10:31. Proverbs chapter 10 verse 31. Last na po. The mouth of the just bringeth forth wisdom, but the froward tongue shall be cut off. So mga kapatid, ang ating pong titignan dito, yung ating pong dila. So rule our tongue, kontrolin ang ating dila. Proverbs chapter 12 verse 19. Proverbs chapter 12 verse 19. Sabi po ng Bible, the lip of truth shall be established forever, but a lying tongue, ang
Ang sinungaling na dila is but for a moment. Kaya nga sabi kanina sa 10:31 shall be cut off, puputulin. So mga kapatid, mga minamahal, it is better not to speak. Diba? Kung wala din lang naman tayong sasabihin maganda, at kung tayo lamang na may makakasakit ng damdamin ng ating kapwa, ay mas magaling pang huwag na tayo magsalita. At kung puro paninira lang ang ating sasabihin sa ating kapwa, it is better not to speak, sapagkat ang dila, maliit na parte, bahagi ng ating katawan, pero ito po ay pumapatay. Ang dila ay maliit na bahagi ng katawan, pero ito po ay lumilikha ng sunog. Kaya mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga bawat salita na ating sasabihin. Subantayan natin ang ating dila, kontrolin natin ang ating dila. Ginagamit natin ito sa pag-awit para sa Panginoon. Ginagamit natin ito para sa pangangaral na salita ng Diyos. Ginagamit natin ito para sa pagpupuri sa Diyos. Kaya sana ang dila natin ay huwag magamit sa kasamaan. Huwag natin itong gagamitin sa pagsisinungaling. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na King Solomon preached to rule our tongue, controlling ang